Hanggang saan ang hangganan ng karapatan sa privacy ng isang mataas na opisyal ng gobyerno? At kailan nagiging dahilan ang privacy para harangan ang paghahanap ng katotohanan? Ito ang isa sa pinakamabigat na tanong na kinakaharap ngayon sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil ang laban ngayon ay hindi lamang tungkol sa mga dokumento. Hindi lamang tungkol sa tax records. Hindi lamang tungkol sa Anti-Money Laundering Council records. At hindi lamang tungkol sa bank records. Ang tunay na tanong, kapag ang isang opisyal ng bayan ay humaharap sa mabigat na aligasyon, ano ang dapat manaig, ang personal na privacy o ang karapatan ng sambayanan na malaman ang katotohanan? Sa gitna ng mainit na debate, ipinaliwanag ni Atty. Domingo Igon Gayosa, isang constitutional law expert at dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, ang legal na prinsipyo sa pagitan ng dalawang mahalagang karapatan. Ang right to privacy at ang public accountability. Dahil sa batas, hindi sapat na sabihin lamang na confidential ang isang dokumento. Kailangang tignan ang buong konteksto. Ang income tax return. Ang records mula sa Anti-Money Laundering Council. At iba pang government records ay hindi lamang simpleng personal na impormasyon. May mga pagkakataon na maaari itong suriin kung ito ay mahalaga at may kaugnayan sa isang legal na proseso. Mahalagang tandaan. Ang impeachment court ay hindi ordinaryong proseso. Ito ay isang constitutional process kung saan sinusuri kung ang isang mataas na opisyal ng bansa ay dapat managot sa kanyang tungkulin. At tulad ng isang hukuman, mayroon itong kapangyarihan na humingi ng mga dokumento at ebidensya na makakatulong upang malaman ang katotohanan. Pero malinaw, ang pagbubukas ng records ay hindi nangangahulugan na guilty na agad ang isang tao. Hindi ito hatol. Ito ay bahagi lamang ng proseso upang malaman kung ano ang totoo. Isa sa pinakamalaking argumento sa usapin ay ang karapatan sa privacy. At walang duda, mahalaga ang privacy. Proteksyon nito laban sa panghihimasok sa personal na buhay ng isang tao. Pero may isang mahalagang prinsipyo sa batas. Walang karapatan na ganap at walang limitasyon. May mga pagkakataon na ang isang karapatan ay maaaring limitahan kung kinakailangan para sa mas malaking kapakanan ng publiko at interes ng hustisya. At dito pumapasok ang prinsipyo ng accountability. Kapag ang isang tao ay pumasok sa serbisyo publiko, hindi lamang kapangyarihan ang kanyang tinatanggap. Kasama nito ang mas mataas na antas ng pananagutan. Dahil ang public office ay public trust. Ang isang opisyal ng gobyerno ay hindi maaaring humingi ng parehong antas ng privacy na inaasahan ng isang pribadong mamamayan lamang. Dahil ang kapangyarihang hawak niya ay nagmula mismo sa taong bayan. Kung ang isang opisyal ay walang itinatago, bakit dapat matakot sa isang lehitimong pagsusuri? Dahil ang pagbubukas ng records ay hindi otomatikong pagkondena. Maaari itong maging pagkakataon upang patunayan ang katotohanan. Kung walang problema sa dokumento, maaari itong magsilbing proteksyon laban sa mga aligasyon. Dahil ang pinakamalakas na depensa ay ang malinaw na ebidensya. Ngunit lumilitaw ang isang mas malaking tanong. Pareho ba ang pamantayan ng batas sa lahat? Kung ang isang ordinaryong opisyal o mababang ranggong empleyado ng gobyerno ay maaaring sumailalim sa investigasyon, dapat ba magkaroon ng ibang pamantayan kapag ang sangkot ay mataas na opisyal ng bansa? Dito pumapasok ang prinsipyo ng equality before the law. Ang batas ay dapat pareho. Walang exemption dahil sa pangalan. Walang exemption dahil sa posisyon. Walang exemption dahil sa impluensya. Ngayon, papasok tayo sa mas mabigat na bahagi ng usapin. Hindi lamang privacy ang pinag-uusapan. Ang mas malaking tanong, may sapat bang dahilan ba upang suriin ang mga dokumento na maaaring magbigay linaw sa mga aligasyon tungkol sa paggamit ng pondo ng bayan? Dahil kapag pera ng publiko ang pinag-uusapan, natural lamang na itanong. Saan ito napunta? Paano ito ginamit? At naayon ba ito sa batas? Isa sa mga sentrong issue ay may kaugnayan sa confidential funds. At dito nagiging mahalaga ang mga dokumento. Dahil kung may aligasyon tungkol sa paggamit at pag-account ng pondo, hindi sapat ang puro paliwanag lamang. Kailangan ng ebidensya. Kailangan ng malinaw na dokumentasyon. Kailangan ng katotohanan. Hindi maaaring gamitin ang isang karapatan upang takasan ang pananagutan. Mahalaga ang right to privacy. Pero hindi ito dapat maging kalasag laban sa lehitimong pagsusuri kung may seryosong usapin tungkol sa paggamit ng kapangyarihan. Dahil kung magiging ganito ang prinsipyo, maaaring gamitin ng sinumang opisyal ang privacy bilang panangga laban sa anumang investigasyon. At maaaring masira nito ang sistema ng accountability. Pero dapat ding tandaan, ang pagsusuri ng records ay hindi katumbas ng pagkakasala.
Ang proseso ay ginawa upang malaman ang buong katotohanan. Ang isang taong walang ginawang mali ay may pagkakataong ipakita iyon. Ang ebidensya ang magpapasya. Hindi ang ingay ng politika. Hindi ang opinyon ng publiko. Hindi ang impluwensya ng pangalan. Isa pang mahalagang usapin ang pagiging pare-pareho ng pamantayan. Kung dati nang may mga pagkakataon na binuksan ang financial records sa mga nakaraang impeachment proceedings, bakit iba ngayon? Kung ang prinsipyo ay transparency at accountability, dapat ba pareho rin ang aplikasyon nito? Dahil ang pagiging patas ay hindi lamang nakikita sa resulta. Nakikita ito sa pagkakapareho ng pamantayan. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang, sino ang panalo? Sino ang talo? Sino ang mas malakas sa politika? Ang tunay na tanong, makikita ba ng sambayanan ang buong katotohanan? Dahil ang tiwala ng publiko ay hindi nabubuo sa pagtatago. Nabubuo ito sa pagiging bukas, malinaw at handang managot. Sa isang demokrasya, ang kapangyarihan ay laging may kasamang pananagutan. Kung mas mataas ang posisyon, mas mataas ang inaasahang pamantayan. At ang isang opisyal na humahawak ng kapangyarihang galing sa sambayanan ay dapat handang harapin ang pagsusuri. Dahil sa huli, ang katotohanan ang magsisilbing pinakamataas na hukom.